Hello mga kaaha! Kamusta kayo? Ayos? Very good. Well, nandito ko ngayon sa tapat ng Knowledge Center. Dito, may pa-teaser ng mga kwento natin this morning. Yee! Ready na ba kayo mamangha at matuto this morning? Kung oo, tara na. It's AHA time! Asim! Nakalulukot man daw ng mukha. Hindi naman tayo dapat maging maasim sa suka. Dahil this morning, bida ang mga kaya nitong gawin. Alamin ang mga mahika ng suka. Wala nang duda ang isang barangay sa Pangasinan. Isang malaking ahas daw ang bumisit sa kanila. Kasi naman, nag-iwan din kasi ito ng ebidensya. Isang balat ahas o yung pinaghunusan nito. Magpapadulas tayo sa saya at kaba sa mga extreme water slides na ito ngayong umaga. Eto na! At sa ating story time, ang batang si Jay mapapadpad sa mundo ng computer games. Bakit kaya? Gamit ang shield na yan, siguradong magle-level up ka pa. Oo nga. Astig! Oh, Atik! Bilis mo naman, nandito ka na sa labas? Yes, Kuya Drew. All this and more, dito lang sa AHA! Mga kaaha, mahilig din ba kayong maglaro ng computer games? Kung oo, para sa inyo ang kwento natin ngayong umaga. Kung siguradong makaka-relate kayo sa kwento ng bida sa ating story time na napadpad sa isang video game world! Mula nang matutong maglaro sa computer game si Jay, maraming oras niyang napupunta sa paglalaro nito. Jay, anak, nandito ang mga kaibigan mo. Inaaya kang maglaro. Mami, pakisabi po sa susunod na lang po. Nako, bida natin mukhang hindi na talagang maistorbo. Mga bata, sa susunod na lang ha. Di na naman yata mastorbo itong kaibigan nyo. Sige po, tara na. Sabi ko na sa inyo eh. Noong una, maayos pa naman ang study play schedule ni Jay. Yes! Let's go! Pero pagtagal, hindi na rin niya nabibigyang oras ang kanyang pamilya. Maraming pagkakataon din, palihim na kung maglaro si Jay at lagi na rin siyang nagpupuyat. Oh, okay ka lang ba, Jay? Opo. At ang pinakamalala, nakakalimutan na rin niyang kumain sa tamang oras. Ano ba? Matatalo na eh. Makakapasok na tayo sa frontier eh. Isa pa! Isa pa! Isang araw, habang nasa klase si Jay, Wow! Teka, nasan ako? Parang mundo to ng The Adventures! Ang cool! Kilala ko ang mga characters na to ah. Raven! My hero! Jay, gusto mo bang maglaro? Sumama ka sa amin. Dito sa mundong ito, mararanasan mo ang totoong adventure. Oo ba? Let's go! Sa loob ng mundo ng The Adventures, enjoy na naglaro si Jay. Ang saya rito! Sabi ko sa iyo eh. Gamit ang shield na yan, siguradong magle-level up ka pa. Oo nga. Ayos! Yehey! Additional life points! pero kahit enjoy na enjoy sa paglalaro si Jay, pagtagal, nangulila rin siya sa kanyang mga magulang at kaibigan. Oh, bakit parang malungkot ka naman ngayon? Paulit-ulit na lang din kasi tayo sa mga course natin dito. Nakakasawa rin pala. Miss na miss ko na sina mami at daddy. Miss ko na rin ng mga kaibigan ko. Gusto ko nang umuwi.
Ayoko na rito. Noong araw na napunta si Jay sa mundo ng The Adventures, nawalan pala siya ng malay sa gitna ng klase. I'm sorry, Mommy, Daddy. Anak, kaka-computer games mo. Hindi ka na naman nakakain ng tama. Sabi ng doktor, nanghihina na rin ang katawan mo dahil sa sunod-sunod na pagpupuyat. Pangako, babawasan ko na po ang paglalaro ng computer games. Nang magbawa si Jay ng oras na ginugugol sa paglalaro ng computer games, mas nagkaroon na siya ng oras na makapaglaro at maging active sa tunay niyang mundo. Nakapaglalaro na rin siya kasamang mga kaibigan. At may oras na rin siya para sa kanyang pamilya. Mga kaaha, laging tandaan ang paalala sa atin. Lahat ng sobra ay nakasasama. Kaya, everything in moderation lang. Aha! Mga kaaha, summer na! Kaya let's have fun under the sun. Pero ano to? Ito talaga yung pinaka-extreme dito sa atin. Pag tinanay pa namin, parang di nakakayanin ng puso namin. Hashtag challenge accepted ba sa ating mga kaaha na subukan ang pinaka nakakatakot na water slide dito? May mga nag-back out din po dito sa Yes po, yung mga iba po nag-back out pag hindi talaga nila kaya. Hello, kinakabahan ako. Bye-bye, Be! Okay, ready? We have 38 slides. Actually, that's 14 attractions consisting of 38 slides. Iba-iba yan na attractions na nagbibigay ng unique experience. Dahil palavar ng water slides dito, syempre, mga palavar din ang mga inimbita natin para sumubok nito. Itabi nyo, dahil wala raw inaatrasang hamon ang magbeshis na ito. Hello mga kaaha, ako to si Ace Hombre. Hello mga kaaha, ako po si Mentor. Daniel nga po pala. Hindi pa talaga ako nakapag-try ng super duper extreme na water slides, pero I'm looking forward dito. Mahilig akong mag-overcome ng mga fear ko eh. May isa sa fear ko is being claustrophobic. So, ngayon, masasabi ko na risk taker ako kasi nag-go ako dito. Para sulit ang punta, simulan agad ang adventure! Dito sa kanilang spiral slide, together forever ang atake. Dahil dapat may kabady kayo na makakasama nyo sa salbabida. Hindi ko alam kung saan ako pupwesto kasi pag pumwesto ko sa harap, baka gumanon yung salbabida. O pag nasa likod naman ako, ay nasa likod siya, baka umangat ako. So, bahala na. Taas na lang natin sa kanya. Ang spiral slide ay singtas ng 4-story building. Nasakay na kami, guys. Parang mapaplat na to eh. Eto na! Ang pinagkaiba niya is dalawa kayong pwede maka-experience in one, ano tawag dito, In a salbabida. single, ano. Yes, Diba? nag-English pa kasi eh. Yeah. Pero hindi siya masyadong extreme, pero sobrang saya niya lang kasi parang ganun-ganun lang siya, ikot-ikot lang. Tulad ng pagpapaikot niya sa'yo. Correct, partner! Huwag na tayo. partner. Partner, Baka mag-iba na tayong topic. Salamat! Ang susunod na water slide, isa raw sa pinaka-nakakahilo sa lahat. Kung kanina isahan, naging dalawahan. At
Ngayon, apatan naman. Grabe. So, kailangan natin na maghanap ng dalawa pang kasama. Totoo, at saka alam mo ba, pag pumunta sa Aquaplan, dapat isama mga tropa mo kasi mag-i-enjoy kayong lahat. Oo, Diba? hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Ano? Tabagin natin tropa natin. Sige, asan ba yung mga tropa natin? PJ and Jason! Ayan na. Mga tropa natin! Mga tropang aha! Expectation ka, ano? Feeling ko nakakahilo talaga. Sobrang ganda. di ba? Ako siguro expectation ko siguro maano ako, malulula ako. Kasi malulain ako eh. Kaya. May fear of heights ako eh. Paano yung lula? Ang galing-galing. Excited na ba kayo? Yes! Yes! Ang isang tao ay kaya makapag-burn ng approximately 1,056 calories kapag ito ay nasa water park at sumubok ng iba't ibang water slides. Sobrang saya, Ben! Saya naman nun, di ba? Tayo masaya. Sobrang saya, as in talaga. Walang halong biro masaya. Parang madeded ka na, gano'n. Totoo. Ito na yung like naiwan talaga yung kaluluwa mo dun sa Turo, laling! Hanggang ngayon, naiwan siya. Nandun pa. Balikan mo. Mas nahilo ko dahil magkakatapat kami. Lalo na katabi ko siya. But anyways, ang saya at magkatry pa tayo ng iba pa. Hindi na. Ako, ulit ako. And for the finale, we save the best for last. Ito na raw yata ang pinakamahabang 7 segundo na pwede niyong maranasan. Dahil ito lang naman ang isa sa pinakamabilis pero nakakakabang water slide sa theme park na ito. May haba itong 100 meters. Sa bilis ng pagbulusok pababa, umaabot lang naman ang speed ng 14.28 meters per second. Wow! So this is our riders requirements, sir. Lahat ng to dapat po wala sa atin, ano? So recent surgery illness, heart condition, neck or backbone ailments, high blood pressure or aneurysm. So good po ba tayo sa mga to? Good na Yes po. Expect nyo po na magugulat kasi drop po yan. Kuya, wala pa bang nag-collapse dyan? Wala pa bang nag-ano? Ngayon pa lang. Kayang-kaya nyo po yan. Kayanin na Ace at Mentor ang 7-second drop? Pag bumitaw naman, ang hindi inaakala, wala namang mangyayari masama, no? May tendency po kasi mga gasgasan. Kaya make sure po na hanggang pagbaba naka-cross legs, cross arms din. Chin down po tayo. Kaya wag niyo po buka at tatas. Chin down. Turn top na po. Yes po, body slide po. Yay! Hello, kinukupuhan ako. Kaya ko to. Nakararamdam tayo ng takot sa water slides dahil sa iba-ibang trigger factors. Ang iba ay pwedeng may fear of heights o takot sa matataas na lugar. Fear of enclosed spaces o takot sa masisikip na lugar. Tinatawag din itong claustrophobia. Fear of drowning o pagkatakot na malunod. At meron ding fear of the unknown. Dahil sa karamihan, natatakot tayo dahil hindi natin alam kung ano ang posibleng mangyari kapag sinubukan natin ang isang bagay. Okay naman. Para ka lang lumilipad. Super saya po. Nakakatakot pero enjoy. Hello, kinukupuhan ako. Ma-overcome kaya ni Mentor ang kanyang claustrophobia? Kinakabahan? Paalam na. Hindi, okay na to. Kaya ko to. Ben, bye-bye, Ben! Okay, ready? Isa pa? Kasi 7 seconds lang daw siya going down. So, yung parang 2 seconds or 3 seconds ng buhay mo, parang kang tumalon sa bangin. Pero masaya siya kasi pagbaba mo nakasandal ka na lang. Nakakatakot nga lang. Kamustahin naman natin si Ice sa taas. Hindi ko po talaga kasi kaya. Takot po kasi talaga ako sa heights. Kayo sir, kung hindi niyo po talaga kaya, may ano naman po kayo na para mag-back out. Sige po. Nasa side niya naman. Ang bilis naman sa bisa. Ace, final answer. Is it a go or a no?
Mga kaaha, yung mga challenges naman kanina and rides, nagawa ko naman siya ng maayos. Pero this time, pasensya na kayo, hindi ko kasi talaga siya magagawa. So sorry, bye! Okay lang yan, Ace. Don't worry, marami pang next time. Sobrang saya! Mababa ka sa amin yung saya. Yes! Yung pagod sa saya. Tsaka yung pagod sa pag-akyat ng bawat hagdan. Grabe the best dito. Kung gusto nyo mag-workout, mag-enjoy sa kasama yung tropa nyo, ito, pwede sa inyo. Yeah. Ewan ko lang, ikutin nyo lahat to, hindi kayo maganda hinga na magkahilo dito. But overall experience, it was great. I had fun and I met a lot of people na very nag-enjoy. Nakalulungkot man ang mukha ang lasa. Asim! Kakaibang sarap naman ang dala ng suka sa iba't ibang mga lutuin. Pangsabaw man o sausawan, tiyak naguguhit ang taglay nitong asim. Oh, Tink! Bakit naman ganyan itsura mo? Parang nangangasim. May nagpatikim po kasi ng suka sa akin dun sa kanto. Ang asim! From 10 to 1. Anyway, gets kita. Kitang-kita naman sa mukha mo eh. Pero alam mo ba, na maliban sa paggamit ng suka sa pagluluto, sa mga pagkain, marami pang gamit ito. Talaga po? Ayon sa history, aksidente pa raw ang pagkakadiskubre sa suka nang maiwang bukas ang isang wine sa storage. Kaya ito nag-ferment at naging maasim ito. Pwede makagawa ng suka mula sa iba't ibang material. Anything can be made into vinegar through a process. So usually ang ginagamit is sugar cane. That's one of the most common na vinegar. Pwede rin apple cider, in some cases coconut vinegar, even mango vinegar. So usually depende sa province kung ano yung product nila. Ang acetic acid naman na meron ng suka ang nagbibigay asim dito. Ngayon, bukod sa gamit ito sa pagluluto para magbigay ng kakaibang asim, ang acidic nature nito ay nakapag-preserve din ng mga pagkain. Sa lakas din ng acidic nature nito, kaya nitong makadissolve ng dumi at mancha, kaya naman ginagamit din ito bilang panglinis o kaya disinfectant. Mataas ang acidity niya, madaming mikrobyo na hindi nabubuhay sa acidic levels ni vinegar. So pag pinahid mo, nadi-disinfect. Dahil sa lupit ng suka, marami ang naisip na paggamitan ito. Pero alin ba sa mga ito ang sure suka wonder para sa mga kumari ko? Alin naman ang mga big oh no kung susubukan? Una sa listahan, nakapagpapaganda raw ito ng buhok. Naniniwala ako dyan. One time, nasubukan ko, nakakapagpakintab ng buhok. No! Ang baho na sa buhok, for sure. About vinegar making your hair shiny, it is more of a myth since again, there is not much enough studies for us to prove kung talagang effective ba siya. Ang suka, pwede rin daw panglinis ng mga prutas at gulay. I think okay din siyang panghugas dahil meron nga siyang antibacterial properties. Yes, this is a fact. Normally ginagawa, binababad ang prutas at gulay sa tubig. Pagkatapos, dinadaglagan siya ng mga 1 tablespoon, 2 tablespoon ng vinegar. Yung mga kitikiti or matakot sila sa pagka-acidic, lalabas sa gulay. Mabuti rin daw ito sa pagtatanggal ng dumi ng mga kaldero. Is it true? Yes, sobra. Nagagamit ko siya as ka-partner ng baking soda. Yes, this is a fact. Because sa sobrang acidic niya, technically, natutunaw niya yung mga ibang solute or yung mga ibang dumi. Pero kung maraming gamit ang suka sa atin, ano kaya ang paliwanag ng eksperto sa mga nakikitang di umano'y malaki-tikiti sa suka? Ang video na ito ng isa nating kaaha, agaw pansin. Paano ba naman kasi ang paborito niyang sausawan? Meron daw palang microscopic worms. Ayon kay Dave, ang uploader ng video na isang biologist, parte na raw ng merienda time nila sa trabaho ang street food sa labas ng laboratory nila. Kaya naman nang ma-curious siya kung anong meron sa mga sausawan na ito. Sinilip na rin niya ito under a microscope. Dito na nga niya nakita ang vinegar eels. Ang vinegar eels, these are known as nematodes. Nematodes ay parang roundworms or yung mga eelworms na nakikita natin ng mga bulate-bulate or mga kiti-kiti. Itong vinegar eel na to, same siya as contaminants. So kung gumagawa ka ng vinegar homemade, after a few days, kung hindi malinis lugar mo, kung naging contamination siya,
technically, magkakaroon siya ng konting-konting vinegar eel. Pero bago magmaasim ang sambayanan, ang vinegar eels na ito, hindi naman raw dapat ikabahala. So, ang vinegar eels, is it safe to consume? According to studies, safe daw siya and harmless siya pag na-consume natin. Alam niyo ba kung anong bansa ang may pinakamalaking exports ng suka sa buong mundo? A. Japan, B. Italy, C. Germany, D. USA. Ting, 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 ting. Correct! Letter B. Italy. Tinatayang umaabot sa $279 million ang kinikita ng Italy sa world-renowned balsamic vinegar na mula sa ubas. Dahil sa mga natutuhan natin tungkol sa paborito nating sausawan, panghalong pampalasa sa mga pagkain, ang pangangasim natin sa suka ay may bago na ring meaning. Aha! Nakabibinging katahimikan. At saradong mga pintuan ang bubungad sa inyo sa komunidad na ito. Ang dahilan, isang uninvited guest ang bumisita sa kanilang lugar. Ngayon lang po na may namataan na ganun dito sa amin. Mukhang sandali lang po kasi wala namang nakakita. Nag-iwan pa nga po ng bakas. Ang tinutukoy na bisita, isang dambuhalang ahas na nag-iwan pa raw ng hunos o pinagbalatan ito. Mula February 28, hindi na raw makatulog ng maayos ang mga residente ng Barangay Bued sa bayan ng Calasiao sa Pangasinan. Natatakot kasi silang baka masalisihan ulit nang minsan nang bumisita sa kanilang ahas. Na kahit wala silang pa-warm welcome, nag-iwan pa rin ito ng pasalubong. Sa tagal nang nakatira ako dito, ngayon lang po ako nakakita ng kalaking balat ng ahas. Kaya na niyang lumunok ng isang tao. Hindi lang isang dipa o sintaas ng tao ang haba nito. Kundi may kukumpara pa raw sa taas at laki ng sasakyan at puno. Tansya ko talaga dahil kami ang nagsukat noon, isang kawayan, mahabang kawayan. Para na siyang isang puno ng nyog. Ang natagpo ang balat ng ahas ay nasa 16 feet pero ito ay putol pa. May kukumpara ito sa isang truck kung ganun kahaba. Ang unang nakakita sa balat ng ahas, ang 60 taong gulang na magsasaka na si Tatay Pablo Paraino. Hindi ako natakot, nasanay na ako kasi nalalaman ko na yung mga malalaking ahas na ganito-ganito. Sa sobrang haba ng balat ng ahas, umabot pa sa 6 na katao ang nagtulong-tulong para buhatin ito. Kahit sa punong barangay ng Bued, ngayon lang daw nagkaroon ng ganitong insidente sa kanilang lugar. Normal sa kanila yon. Area na masukal, marapit sa ilog, access nila yan eh. By nature, yun ang mga hinahanap nilang habitats. Unfortunately, ang tao yun din ang hinahanap na habitat. So nagkakaroon ng merging. Nagkakaroon tayo ng human tapos animal or wildlife conflict. Kasama ang kanyang barangay staff, nag-ikot-ikot sa buong komunidad sina Cap Alan. In coordination sa ating local government unit, nag-imbita kami ng mga eksperto na nanguhuli ng mga ahas kasama ang MDRRMC, ang kapulisan. Kami po ay nag-ikot doon po sa area na hinahanap po yung dambuhalang ahas. Ginalugan nila ang buong barangay, pati na ang masusukal na parte nito. Pero ang nakita nila, di man lang umabot sa kalahati ng laki ng ahas na hinahanap nila. Kung tatanungin ang mga residente, sa laki at haba ng nakitang balat o pinaghunusan ng ahas, pwede raw itong ilaban bilang pinakamalaki at pinakamahabang ahas sa Pilipinas. Ang reticulated python ang tinaguri ang world's largest snake ayon sa Natural History Museum. Kadalasang umaabot sa 6.25 meters o 20.5 feet ang haba nito. Balat nga kaya ng reticulated python ang nakita sa Barangay Bued? Abangan! Namataan naman di umano sa Amazon Rainforest, sa South America ang pinaniniwalang pinakamahabang ahas sa buong mundo. Ang nakita ng TV wildlife presenter na si Professor Freak Vonk
na green anaconda ay may habang 26 feet at may timbang na 440 pounds. Sinlaki rin daw ng ulo ng tao ang ulo nito. Singhaba ito ng halos 2 sasakyan at sinbigat naman ng isang adult horse. Ang tanong, anong uri ng ahas kaya ang may-ari ng nakitang balat? Bala ng sawa siguro yan. Kasi yung bala niya parang may bilog-bilog na medyo malaki-laki. Ang sabi po sa amin ng mga eksperto at ng DNR, nung in-inspection nila yung balat ng ahas, ay maaaring isa po itong Burmese python. Hindi po siya reticulated python. Ang tingin ko, hindi siya retic dahil yung sa lapad niya. Pag nag-shed, merong faint markings kung retic. Yung Burmese, hindi ganong kita. Para mawala ang pangamba ng mga residente, sinigurado ng kanilang kapitan na bantay sarado ang barangay kung sakaling bumalik ang dambuhalang ahas. Naglagay po kami ng mga warning signs na maraming ahas doon sa lugar at nag-conduct din po kami kaagad ng snake awareness sa mga residente. Kung makakita ka ng ahas, i-avoid mo yung direct confrontation na lalapit ka, lalong-lalo na kung hindi ka eksperto o wala kang alam doon sa klase ng ahas. Sa panahon ngayon, kaliwat kanan ang pwedeng magdala ng peligro. Kaya laging magmasid at maging alerto para maiwasan ang paggapang ng matinding problema na maaaring idulot nito. So, kita-kits ulit tayo sa susunod na linggo ha, para sa mas marami pang exciting fun kaalaman na para sa buong pamilya. O, tuloy-tuloy lang tayo sa pagtuklas ng mga fun kaalaman dito sa... Aha!